Hi! So for today's video guys, ay sinamahan ko ang aking mga kapatid para mag-prepare ng kanilang mga gagamitin para sa anihan ng palay namin. Kasama namin itong mga napakaraming aso. And syempre hindi namin nakalimutan na pakainin muna yung mga maliliit bago kami umalis. Ang pagkain nga po pala nila ay mga nyug lang dahil nga ay hindi pa sila pwedeng kumain ng kanin dahil maliliit pa sila. So, ang ginagawa ng kapatid ko ay kumukuha siya ng niyog, tapos kinukudkod, and then pinapakain dun sa mga maliliit na aso. Marami nga pala kami dito mga hayop, iba-ibang hayop, kaya naman ay kung ano-ano lang nakikita nyo sa gilid-gilid, pati yung mga baboy namin. Bale, ito talaga yung pinakabahay nila, hindi po ito tinitirahan ng tao. So, hindi naman siya harmful, like, hindi naman sila pumapasok sa bahay. Yun ang ibig kong sabihin nga ni. So, ganyan po yung way ng pag-prepare ng pagkain nila. Oh my God, umuulan na naman. OMG. Medyo maliliit pa sila dahil nga ay 2 buwan pa nga lang sila ata dyan. Medyo hindi ko rin masyadong naabutan kung paano sila pinanganak dahil ay kakauwi ko lamang galing ng Manila. So, umalis nga ako ng trabaho ko doon at bumalik dito para magsimulang mag-vlog. Kaya sana naman isuportahan nyo ang aking ginawa dahil ay gusto ko din mag full time para dito na mag-focus sa farm namin tapos magpalaki ng mga hayop kasama ng aking mga kapatid. So, bali, yung sabi ko kanina, hindi naman sila pumapasok sa loob ng bahay, so sa labas lang sila. Kaya naman ay pag-alagala lang sila at lupain naman ito ng aking magulang, so wala namang delikado. Dahil medyo malayo yung aming mga neighborhood. Hihi, neighborhood. Isay. Hi, Isay. Dalisay ang pangalan niyan dahil mahilig sa dalisay yung mga kapatid ko. Dalisay, Coco Martin I think. And then, napagaganda ng bulaklak na ito. Gusto ko kakibenta nga ni. Ang dami din naming ducks. And then, mga baboy, gayan. So, ngayon ay pupunta kami doon sa may palayan para tulungan yung bunso naming kapatid na gumawa ng lagayan ng pag-aanihan nilang kanin. Ay, kanin! Palay! Minsan natatawa na lang din ako sa voice over ko kasi hindi talaga ako marunong gumawa ng ganito. Yan nga ay pinipilit. Sobrang ganda dito kapag ay malakas ang hangin tapos malaki na ang mga palay. Medyo mahirap ang daanan papunta doon, gayon nga ay ayun nga ni gubat. Masarap nga pala ito kaya ako din ko kahit ay isa lang. Napagod na sila. Ako din pagod na. Pero sige, fighting. For the vlogging. Kasama namin lagi yung mga aso dahil ayaw nila maiwan sa bahay. Kahit ganyan yung daan. Tapos sobrang dami nila. Ayan lang, mamaya na tayo magkwentuhan. Music muna. Or pakinggan nyo lang yung boses ng mga kapatid ko na tawa ng tawa. Pero sandali, magkukwento muna ako. Ganito nga pala yung palay kapag ay nagsimulang mamunga. Ito yung sinasabi nilang, ang tawag ay, simula nga niya, hindi na alam ang tawag. Ay, bunga. Bunga nga ni. Basta yun yung parang, simula ng palay. Gayon. So, ayan nga yung lagayan nila. Dahil magdadry sila kapag ay nag-ani na. So, gumawa sila ng ganyan para lagayan. Napakasipag ng aking mga alipores. Oy, halos araw-araw ay ang ginagawa nila, nag-aasikaso ng farm namin. Medyo malawak-lawak yung palayan nila, kaya naman ay kailangan talaga nila mag-prepare. Dalawang nga yung ginawa nila, kubo. Meron dun sa gitna ng palayan, tapos yung nandito sa namin na yan. Pinuntahan namin ngayon. Hindi kang pinabasa pa ng thank you. What? Malay mo. Kapasita ka kayo. Ang maganda dito ay masayahin silang kasama kahit na mahirap yung trabaho nila. Tapos ako ay palamunin lang sa bahay. Pero hindi ko kasi talaga kaya yung magtrabaho ng heavy work. Uy, heavy work. Kasi minsan nag-give up yung immune system. Grabing focus talaga naman. Grabbing. Oh
Oh my God, patawarin niyo sana ang aking voice over. Ay, sobrang nakakainis ba? Sobrang focus ng mga kapatid ko sa trabaho nila kapag sila yung nagtrabaho. Kasi kapag dating ng anihan ay mababawi naman nila yan kasi nabebenta din sila ng mga palay. So, bali dyan yung nila, source of income. Kaya sobrang lawak kapag sila yung nagawa ng palay every year. Dahil nga ay malaki din ang pera. Ang mahirap lang dito ay medyo malayo yung kuhaan nila ng mga gagamitin. Kagaya nito ay kailangan pang pumunta ng isa doon sa may medyo malayo-layong bundok para lang kumuha ng kawayan. Kasi nga pinatay nila yung mga kawayan dito na malapit. Ay nako. Kung tignan mo ay delikado pero sanay na sila kaya naman ay easy-peasy na lang sa kanila. Charot. Islo, talayan pare. Ama, pesinan eh. Gawa ng mga paalam nagbibideo. Oh, tadat ng paada. Awan unay makailat. Awan makwalaya mahilig. Sa nagdisay. Magbuya nga lang. Bernardo vlog ya brand. Papa ulala. Nabalik na nga kami dito sa kubo dahil ay nagutom na din sila. Madaming prutas dito sa paligid at presko din ang tubig. Kaya lang ay yung mga rambutan ay hindi pa sila masyadong hinog. Ang inakain lang namin ngayon ay yung varieties ng lime na iba-iba. May maliliit, may orange, may dalandan, may gayon-gayon. So ito nga yung sinasabi ko kanina nga ni. Hindi naman sila napasok sa bahay kaya ay hindi delikado. Kaya pag-alagala lang ang ating mga hayop din. Tapos kapag wala na ulam ay pwede ka na yung kumuha dyan. At ito nga ang libangan nila minsan kapag napagod na. Naglalaro ng badminton. That's all for today's video. See you next time!